Gaano kadalas kang pumayag sa isang bagay na ayaw mo naman talagang gawin? Dahil lang natatakot kang makadisappoint ng ibang tao? Katotohanan, sa tuwing sinasabi mo ang yes sa ibang tao habang ayaw mo naman talaga, sinasabi mo ang no sa sarili mong kapayapaan at oras. Welcome sa Day 6 ng 30 Days of Radical Self-Trust Challenge. Ngayon, pag-aaralan natin ang sining ng pag-set ng boundaries. Marami sa atin ang pinalaking people pleasers. Iniisip natin na kapag nag-no tayo, masamang tao na tayo. Pero isipin mo to, ang oras at ang energy mo ay hindi unlimited. Kapag pinuwersa mong ipamigay ang lahat ng meron ka para lang ikatuwa ng iba, mawawalan ka ng lakas para sa sarili mong pangarap. Kaya ang pagsiset ng boundary ay hindi pagiging maramot. Ito ay pagpapahalaga sa sarili mong commitments. Ngayong day 6, ito ang challenge natin. Say one gentle no. Ngayong araw gusto ko mag-set ka ng kahit isang maliit na boundary. Hindi kailangan maging bastos or galit. Gagamit tayo ng polite script. For example, kung may nag-imbita sa'yo ng wala sa budget o schedule mo, pwede mo isagot, salamat sa pag-imbita ha, gusto ko man, pero kailangan ko magpahinga or mag-focus sa aking personal goals ngayong weekend. Or pwede rin, kung may humingi ng tulong habang marami kang ginagawa, pwede mong sabihin, gusto ko itang tulungan, pero puno ang schedule ko ngayon. Pwede kitang balikan kapag may bakante na akong oras. Pumili ka ng isang bagay na umaagaw sa oras mo nang wala sa plano. At magbigay ka ng malinaw na dahilan para magsabi ng no. Ang mga taong nagagalit kapag nag-set ka na ng boundary, ang mga taong nakikinabang sa kawalan mo ng boundary. Irespeto mo ang sarili mong oras para matutunan din ng ibang tao na irespeto ito. Naintindihan kong mahirap, pero subukan mo ngayong araw. I-comment mo nga, I choose my peace kung handa ka na mag-set ng boundaries. Also, don't forget to subscribe or follow para sa ating Day 7.